Ito, nakikita ba nyo ito? Ito yung controversial ngayon eh. Ayan. Ano ba nakalagay dyan? Ano ba nakalagay? House for sale. Tapos, to offer to. Sabihin parang bidding. Mayroon pang number eh. Alam ba nyo yung gate na yan? Yan yung controversial na gate. Controversial na gate. Bahay yan ng dating Pangulong Duterte. Naging topic na natin ito sa ibang mga video. Pero ngayon, meron tayong update. At pagkatapos kasi ng 2 araw o 24 hours na nakalagay yung for sale na yan, text offer to, ito yung mga number, ay number nandiyan dyan. Yun yung bahay na luma ni Duterte. Biglang nawala. Biglang nawala yung for sale. Yung nakalagay na house in lot for sale, biglang nawala. Pinatanggal. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito pala yung nangyari. Si Congressman Pulong Duterte, na kapatid ni Sara, Vice President, kapatid ni Mayor, Vice Mayor Baste, di ba? Nandun sa dahig, kanyang binisita ulit ang kanyang ama. Siyempre, father niya yan, okay yun. Naitanong pala ni Baste sa kanyang ama kung meron siyang idea o alam yung balak at binebentang kanyang bahay. Eh, sabi ni Baste doon sa salitang Bisaya, nagbibisaya kasi hindi ko rin maintindihan, sabi nung mga Bisaya mainit daw ang ulo o stress daw si dating Pangulong Duterte. So binago daw pansamantala ni Pulong yung topic kasi nga stress si Duterte doon sa nung makita niya sa kulungan. Tapos bago sila naghiwalay, nabanggit din na yung bahay ay nakalagay for sale, ibinebenta. Alam mo ba? Alam daw niya. Pero ang sabi daw ng dating Pangulo, huwag ibenta. Huwag ibenta. Ayaw niyang ibenta yung bahay niya. So ngayon ang tanong, sino ang nagdesisyon na maglagay ng house in lot for sale? Text offer to ang nakalagay at yung number nakalagay pa. Diba? Kung ayoko, sino may-ari ng number na yan? Kasi nakalagay pa yung number eh. Ano ba yung number? Sandali, ating hanapin ko kung nandun pa yung number. Ayan o. 099-858-51744. Ayan o. Yung number na nakalagay, ayan o. Basa nyo? O yan yung number na nakalagay dun sa house and lot for sale. Okay? Alam mo itong isyong ito, may pagka-personal dahil ito ay property ng mga Duterte. Kaya lang po nagiging issue kasi yan ay former President Duterte, tapos nakakulong pa ngayon dahil may kaso, at controversial ang mga Duterte. Kaya doon sa nagsasabi na bakit daw pinag-uusapan ito ay pribado, alam nyo, kahit pribadong buhay, kahit pribadong property, pag ang may-ari ay dating opisyal, at ang pangalan ng mga Duterte ay nandyan, hindi mawawala sa usapan niya. Kasi, sila ay mga personalidad na tao. Tapos lumabas pa na, baka daw kaya binibenta walang pera. Hindi naman totoo yan. Maraming pera yung mga yan. Pagkatapos kayo, may anggulo na parang away ng pamilya. Kasi, sino ba ang naglagay at sino ba ang nagbebenta? Posibleng yung common law wife ang naglagay niya kasi siya yung kasama sa bahay. Kasi yung mga anak ni Duterte, si Vice President, si Pulong at si Mayor, may mga sariling bahay yun. Iba naman ang tinitirahan nun. Siyempre, ayaw ng dating Pangulo na ibenta ito. At siyempre, ayaw din niya ng mga anak. Sigurado, ayaw din niya ni Sara, ni Basti at ni Pulong ibenta yung bahay nila. Yan ang original na bahay ng kanyang ama. Ayan. So, yan ang issue. Posible, nag-aaway-aaway yung pamilya doon sa property. Posible kasi naglabasan po itong mga balitang ito dahil sa ingay ng mga vlogger nila eh. Di ba yung matatandaan yung mga vlogger ng mga Duterte, nag-away-away? Sina Maharlika, si Bayad Bay, si Banat Bay, at saka yung iba pa. Di ba nag-away-away sila? Dahil sa babae, personal na buhay ni Duterte. Kawawa nga si Duterte dyan eh. Pati personal na buhay niya, pati nga yung sabi ni Maharlika, private part daw, kinuhanan pa ng picture. Saan ka nakakita naman ng ganyan? So, nag-away-away yung mga vlogger. Na ang dahilan, nagkanya-kanya rin. May mga vlogger na original para sa mga Duterte. May mga vlogger na kakampi ng common law wife.
May mga vlogger kakampi ng bagong babaeng lumalabas na ewan ko kung ano naging relasyon. So sila yung nag-away. Yan na nga yung sinasabi ni Baste na tumigil na kayo ng mga vlogger. Yung grupo ng mga DDS kasi nakakasira na kayo. Mga personal na buhay na hukay na. Yan ang pinag-umpisahan. Na kung yung magagunita ng hulihin si Duterte sa airport at dinala sa Villamor, ang kasama niya yung common law wife at saka yung anak niya. Ni hindi nakapasok at hindi nakarating doon bago ilipad ng eroplano noong March 11, si Pulong, si Baste at si Vice President. Hindi pinapasok doon sa Villamor. Di ba? Lalo na si Vice President. So yan ho yung buhay nila. So ngayon ako naman, personal akong naniniwala, hindi yan ibinebenta dahil wala silang pera. Ang daming pera na mga yan. Yung bahay na po, original na bahay ni Duterte yan, tabi ng ilog yan, Usapa. Basta may itubig yan sa likod ng bahay niya. At alam ko rin na may mga bahay si Duterte iba, hindi lang yan ang bahay niya. So ngayon, ang malinaw, posible kaya biglang nawala yung house and lot for sale, text, offer to, nakalagay, pati yung number, ay dahil ayaw pala ng nakakatandang Duterte kahit nandun sa dehig, alam niya yung nangyari, ayaw niyang ibenta. Ayon kay Pulong Duterte, anak na panganay. O ayan. Para naintindihan nyo. O yun namang mga bumabatikos na mga supporters ni Duterte. Bakit daw pinag-uusapan ito? Personal daw ito at saka chismis. Hindi yan chismis. Malinaw na hindi chismis yan. Istorya yan dahil mga Duterte yan. Pangalawa, merong naglagay merong nagbebenta Tapos ngayon, ayaw pala nung original na may-ari na ibenta. O edi may away. Balita yan. Kasi mga Duterte yan. Vice President, Mayor ng Davao si Duterte, Mayor ng Vice Mayor si Baste na anak, Congressman si Pulong. Aba, mga personalidad yan sa politika. Paano hindi pag-uusapan yan? Kung yung magagunita, ito, para lang kayo doon sa mga saradong isip at mababaw ang kaisipan, na pagka daw ganyan, hindi dapat pinag-uusapan. Natanda nyo ang mga Marcos na mapatalsik noong 1986? Di ba? Halos 10 taon, 20 taon pinag-uusapan yung mga property ng mga Marcos. Na kung ano-ano mga bintang ninyo at ano-ano mga sinabi. Mga property dito at sa abroad kung ano-ano mga sinabi. Hindi talaga pwedeng mawala. Pag-usapan ng mga property ng mga malalaking tao sa politika at sa ating bansa. Yun po yun. Kaya dun po sa mga nagsasabing bakit pinag-uusapan ito ay mga personal, bakit pinag-uusapan ito property, hindi nyo kasi alam kung bakit pinag-uusapan. Balita yan. Hindi yan chismis. Hindi yan pakikialam. Lehitimong issue. Kung hindi nyo alam, mag-aral muna kayo sa broadcast industry or journalism at mag-aral kayo kung paano ang trabaho ng mamamahayag. Saka nyo malalamang lehitimong balita yan. Pero kung kayo ay mga chismoso lang, kayo ay nag-Duterte lang ng saradong isip, kayo ay kumakampi na hindi nyo alam ang issue, ay talagang hindi nyo maintindihan. Wala akong pakialam sa inyo. Sasabihin ko ang totoo at ito yung balita. Para sa akin, bilang mamamahayag at political blogger, kahit personal na property yan, kahit pribadong buhay, dahil dyan sa kanilang isyong ito, itong balitang ito, lehitimong balita yan. Lumabas na nga yan sa lahat ng traditional media. Lumabas na yan sa lahat ng mga social media. Ano pa bang gusto nyo? So, magpapatuloy pa ang usapan yan. Lumalabas na ho ang katotohanan. Pero ako naniniwala, ulitin ko, hindi yan ibinibenta dahil walang pera. Maraming pera yung mga yan. May away lang sa pamilya. Please like and share, subscribe, and follow.